Dahaji Motovlogs, Revenge Paraiso. Sumisigaw ang makina sa bawat video. Haji Motovlogs, tunay na sundalo ng kalsadang malaya para sa Pilipino. Hurok ng bundok o gitna ng lungsod. So yun na nga ang Honda EM1E. Okay, so electric vehicle po siya, meaning hindi na po siya gas. So meron na siyang libre na battery, then yung charging area niya. Okay, so libre na po siya. Tapos dito siya ilalagay. Ayan. Okay, unahin agad natin to kasi electric siya, no? So dito siya ilalagay sa kanyang compartment, itong kanyang battery. Okay, so no need na kailangan ng gasolina. Okay, so makikita naman natin yung figure niya is scooter type, no? So gas and go lamang, pwede siya sa mga babae, pwede siya mga baguhan, at kung pang daily use, suwabing-suwabe din gamitin. Okay, so unahin natin dito sa kanyang unahan, makikita natin yung nasa taas ang kanyang signal lights. LED po ang gamit niya dito, tapos ito palapad dito dyan. Okay, parang simple lang siya, malapad lang. Tapos ang texture nito is rough. Unlike dito is shiny siya or glossy white, no? So ang kabuuang kulay niya nga pala is black and white. Then nakalagay dito yung Honda, at ito naman yung kanyang significant and very stylish na kanyang headlight na gumagamit naman ng LED na dual. Then meron siyang daytime running light na makapal. So kitang-kita sa gabi ang kanyang liwanag. Telescopic fork naman ang gamit niya sa kanyang suspension na meron siyang left rector light. Then ang sukat ng gulong, silipin natin, 90 by 90-12. Siyempre tubeless na po ito mga idol. At mags po ang gamit niya na merong disc brake po sa kanyang harapan at 1-pot caliper. Ayan, napakaganda, solid. Dito tayo sa likuran. So ayan yung kanyang taillight mga idol, napakaganda, slim lang siya, very sleek lang ang design niya mga idol. At makikita natin yung kanyang LED lights na signal lights and yung taillight niya mga idol. So tipid na po siya sa kuryente kasi nga electric na siya. At dito naman yung kanyang plate holder na bakal po siya mga idol. Tapos yung tire hugger niya. Okay, meron din siyang reflector. So dual shock absorber po ang kanyang gamit sa kanyang suspension sa likuran. Drum brake para sa braking system. Tapos mags po ang ginamit niya. Tapos meron siya dito parang takip niya. Okay. Then ang sukat ng gulong 100 by 90-10. So mas maliit po siya compare natin doon sa unahan. Then tubeless po siya mga idol. Okay, dito naman tayo sa side profile niya mga idol. Medyo masikip lamang pero okay lang. So sa side profile naman mga idol, makikita natin na very futuristic ang design niya mga idol, no? So makikita mo na agad sa kanyang pillion footrest ang chrome design nito. Napakaganda, solid. Okay? Then yung kanyang design dito, Honda EM1E. Okay? Yung simply then minimalistic na design. And then sa kabilang profile naman po, ganun pa rin yung kanyang designs na sticker. Pillion footrest pa rin na nakatago, flip in, flip out. Okay? At di mawawala naman syempre ang kanyang malaking flat footboard na mayroong mga anti-slippery na design. Okay? So mas malaki po siya compare natin sa mga ordinary na scooter. Pagdating naman sa taas mga idol, makikita natin muna yung mga button switches niya. Meron po siyang high and low, busina, turn lights. Then meron siyang eco mode, then standard mode. Okay? Tapos meron siyang electric starter button. And then pagdating naman dito sa kanyang panel is digital na po siya, na meron po siyang isang selector na maliit. Okay? Tapos meron siyang mga indicator dito ng turn lights, headlights, saka warning sign. So very lang, minimalistic lang yung design niya, bilog lang siya. Pagdating naman sa kanyang side mirror, bilog rin siya. Yan, pang classic ang design. So para siyang classic and modern design na scooter. Okay? Then pagdating naman dito sa kanyang susian, gumagamit po siya ng shutter lock key. Okay, yung mismong susian ay merong takip. Safe na safe sa mga magnanakaw. Ang function nito on and off, then lock. Then meron po siyang charging port area. Yan, no? Para sa mga long ride na hindi ka na malulobatan,
sa daan. So, in case na malubatan ka, anytime, anywhere, pwede ka na mag-charge. Tapos, meron ditong nakalagay na helmet hook, syempre. So, kung sakaling bag po or anything na pinamili sa palengke, pwede ito. Alright? So, ano pa ba? So, meron pa rin siya dito na, na pocket pala. So, dito rin maliit na pocket dito. Tapos, dito malaki. Okay? Seat naman yung mga idol. Very comfort naman siguro. Then, malapad siya. Maliit lang siya. Kung compare natin sa mga regular scooter. So, maliit lang yung length niya rito. Okay? Tapos, may stitches pa. Tapos, yung foam naman okay. Pero, malapad po siya. Okay? Yung length niya lang maigsi. Tapos, yung lapad ng upuan is malapad naman. Okay? Haji ang pangalan ko, ang sandata. Haji Motovlogs, Revenge Paraiso. Sumisigaw ang makina sa bawat video. Haji Motovlogs, tunay na sundalo ng kalsadang malaya para sa Pilipino. Hurok ng bundok o gitna ng lungsod, motorsiklong sinasakyan parang alon ng Diyos. Lupang may alikabok, silaw ng araw, lahat ng yon ay paisong kanyang pinapakita. Bawal ang huga. Hurok ng bundok o gitna ng lungsod, motorsiklong sinasakyan parang alon ng Diyos. Lupang may alikabok, Haji Motovlogs, Revenge Paraiso. Sumisigaw ang makina sa bawat video. Haji Motovlogs, tunay na sundalo ng kalsadang malaya para sa Pilipino. Hurok ng bundok o gitna ng lungsod, motorsiklong sinasakyan parang alon ng Diyos. Lupang may alikabok. Good morning mga idol. So luckily meron tayo na tiyempuhan dito sa Candelaria, Zambales ng e-bike o electric bike. So this is Rusi EV1. So ito ay electric bike lang mang. So napakaliit lang niya mga idol, no? Kung personal nyo mapupuntahan. At napakaganda. Solid din, no? Ayos. So tingnan natin kung ano meron dito. Unahin natin syempre ang design niya. Bike na bike ang itsura mga idol. Yan, no? Oh, parang skeletal lang siya. Fairings niya nandun lang, tapos sa unahan sa may bandang puwitan yun lang yung fairings niya, tapos meron lang siyang mga tire hugger. Okay, sa unahan meron po siyang circle or round shape, tapos para siyang glass. Okay, tapos ang kagandahan dito mga idol, yung headlight niya is naka projector light na, tapos meron pa siyang daytime running light. Samantalang dito sa signal lights din is LED na. Okay, so napakatipid na. Kung sakaling, syempre baterya lang to mga idol. Okay, dito naman meron tayong body frame dito na kung sakaling ito ilalagay mo dito, pwede naman din. Pwede naman dito, walang problema. Nasa inyo yan. So meron siya sa harapan na frame or bracket, no? Pwede siyang pamalengke. Tapos dito naman makikita natin yung fairings niya dito na plastic. Tapos nakalagay dito is Rusi. Sana binaba konti para makita naman yung Rusi. Kasi pagdating dito hindi niya makita, no, sa unahan. So dapat binaba yung sticker niya dito para makita naman na Rusi. Alright? Sa bandang likuran naman tayo mga idol, makikita natin yon yung sabot-sabot lang. Sabot-sabot lang. Okay, andito tayo sa kanyang tail light mga idol. LED na rin po siya na may reflector to. Tapos dito yung kanyang signal lights is LED na rin po siya mga idol. Nasa isang compartment lang siya. Tapos makikita natin dito yung Rusi sticker. Ito yung parang backrest ng ng pillion. Okay? Tapos ito yung tire hugger para sa gulong mo. Okay? Then yung gamit nito sa suspension yung mga idol, ito para siyang bike talaga na nakikita mo. Pero telescopic fork din yan mga idol. Bakal din po yung mags niya. Tapos drum brake po sa braking system niya. Tapos yung sukat ng gulong niya is 100 by 10 ang sukat ng gulong niya. Check natin yung tubeless. Tubeless po siya mga idol. Samantalang dito naman sa likod, ayan, naka dual shock absorber po siya. So may bakal din po yung ginamit na mags. Tapos parang may cover siya dito. Then brake niya syempre is drum brake. Okay?
Ang sukat ng gulong naman nito sa likuran 100/10. So parehas lang sila mga idol. Okay? So sa taas naman mga idol, makikita natin yung kanyang digital panel. So ito, alam ko ano to, TFT. So colorful digital panel to mga idol. Ang ganda, solid. So makikita naman natin sticker dito, Super Power 500 watts. Okay, QC Pass. Okay. Tapos ito naman yung handlebar niya, napakataas. Yan. Then meron siyang mga buttons na on and off ng headlight. Turn lights naman to, busina. Oh, wala siyang electric starter. Okay? Tapos ito yung ano niya, yung susian niya. So keyless system po siya na meron siyang key function. Yan. So pwede siyang keyless, pwede siyang susi po. Ayan. Ito yung susian niya mga idol, traditional key. Alright? Then ito nga, sinasabi natin, ito yung flat footboard niya. May flat footboard po siya dyan. Okay? Pwede mong ilagay dito yung carrier to, ito libre to, dito sa harapan, tapos dito open po yan. Alright, nasa yan kung anong trip mo sa buhay. Tapos dito naman sa gilid natin mga idol, makikita natin yung kanyang napaka sporty look na design ng kanyang decals, nakalagay light Rossi EV1 500 watts. So yan yung sticker detailed niya mga idol. Sa kabila rin ganun din mga idol. At pagdating naman sa kanyang upuan mga idol, ito yung para sa riders, at ito naman pwede naman sa angkas. So pwede yung dalawahan mga idol. So kayang-kaya niya man. At ito naman makikita natin nakalagay electric na sticker din. Tapos ito yung kanyang, yan, charger pala. Dito pala yung charger niya. So just in case na malobat, yan pala yung charger niya. May libre din siguro yan na charger. Okay, sa controls pala mga idol, ito yung throttle control with brake lever sa unahan. Then ito naman yung hand grip with brake lever para sa likuran. At pagdating naman sa kanyang seat height, ayan, para ka lang nakabike mga idol. Talagang literal na bike. Napakagaang niya. Ayan. So 5'4" in height nga pala mga idol. So lapat na lapat ang aking paa. Kahit mga lady rider, kayang-kaya ito. Kahit mga lola and lolos, kayang-kaya ito mga idol dahil napakagaan at napaka-komportable nito. Para talaga siyang bike. Parang bike lang talaga. Ano? Nabubuhat-buhat siya. Ayos. Naka-upright position ng kanyang handlebar. Tapos kung sakaling i-long ride mo to from Baguio, basta may dala kang charger at napapakasiwan mong mag-charge sa ibang bahay, pwedeng-pwede naman mga idol. So 500 watts po siya mga idol. Okay? So, okay naman, pang daily use talaga din, no? At ito na nga ang presyo ni EV1, si Rossi EV1 na e-bike mga idol. Meron po siyang cash na 21,000 pesos lamang. Meron ka ng ganitong kagandang e-bike, no? So, installment naman, meron din syempre. Down payment nito is 3,000 lamang. Tapos sa 12 months is nasa 2,310 ang monthly nito. Pag updated ka, 2,110 kasi may rebate siyang 200. So, 12 months lang ang pinakamataas o long-term monthly installment nito mga idol. Hindi siya 3 years kasi 21,000 lang. Pwede mo na siyang i-cash. Okay?